Welcome sa panibagong episode ng Scoreline Podcast, Drawing the Line, one score at a time. At ngayon, meron tayong special guest. At siya ay dating PBA player, kilalang isang matikas na manlalaro sa hardcourt pero gentle giant sa labas nito. At ngayon maglalaro sa Masters Pinoy Pilipinas Basketball sa darating na May 17 to 30. So wag na natin patagalin. Let's all welcome Mr. Oliver Agapito. Opo, salamat po at na-imbitahan nyo kami dito sa podcast nyo. Thank you po sa pagpunta rito sa lugar namin. Ayun, question and answer na agad tayo, sir. Opo. Kwento nyo naman sa amin paano kayo nagsimulang maglaro ng basketball at narating yung first ever pro league sa Asia. Opo, bale, lahat naman po ng mga pangarap nagsisimula sa elementary, sa high school, di ba? Diyan nagsisimula yan. So, nung high school ako, nagbisikleta, BMX yan ang hilig ko eh. Tapos may isa akong uncle, parang athlete siya. So, na-inspire kami na gayahin siya, sundan yung pangarap, yung ginagawa niya. Bali, naging player siya ng Lasal eh. So, karamihan kami mga ka-generation ko ng mga pinsan ko sa Palawan. Siya yung namin, parang naging idolo namin. So, siya naglalaro sa Lasal. Panahon ni Trillo yata yun, Coach Waki Trillo. So, ako naman, naggaling bisikleta, na-overgrown ko yung bisikleta, BMX. Mga 4th year ako, yun nagsimula akong basketball, 4th year high school. So, bago ko nagpunta ng Manila para mag-college, talagang sabi ko, gusto ko pagdating ko ng Manila, sana makalaro ko ng basketball. So, yun, nakuha naman sa tiyaga kasi medyo late ako nagsimula eh. So, umabot naman kahit paano nakuha sa CPAG. Opo. PBA, no? So, speaking of PBA, Tanduay or Opo, drafted ako ng Tanduay. Tapos, 1 year lang ako sa Tanduay, nag-disband agad sila eh. So, nag-disband sila. So, maswerte, nagpag-tryout ko ng Red Bull, kila Coach Cheng, Giyaw. Na naman, kumbaga, nasama naman nila ako sa team. Opo. Tapos after nun, di ba, may isa pang team? Opo, sa Santa Lucia, yun yung last 2 years ko sa PBA. Parang hindi ko alam kung ano nangyari sa Red Bull nun, parang akala yata lang nag-abroad ako. So, swerte naman nung time na akala ko wala na akong invitation sa Red Bull, na inimbitahan naman ako ng Santa Lucia noon. So, sa kanila ako napunta. Actually, nung opening nung season na yun, nagulat yung Red Bull, anong ginagawa mo dyan? Sabi na nung opening sa Araneta, bit nandiyan ka. Sabi, doon ko lang na-realize nung huli. Sabi parang, kala namin nasa abroad ka. Sabi ko, hindi po. Na-tsempo lang na kahit pa paano hindi wala ng trabaho agad. Opo. Ayun, sa PBA, known din kayo, defense sa defense. Opo, nyo, more no? sa role player po ako. Lang. Sinong pinaka-challenging na depensahan para sa inyo? Challenging po. Talaga isa sa mahihirap bantayan ng panahon namin. Kasi ako, power forward center. Ang isa sa napakatigas ng katawan nun, si Eric Meng. Parang semento ho yun. Si Danny Ay, yan ang mga magagaling eh. Danny Ay, Eric Meng, Bong Hawkins. Puro malalakas katawan. Kala mo, si Bong Hawk, eh. Kontra-tsempo eh. Timing isa. Pero napakahirap. Isa sa napakahirap mong bantayan yun. Tapos, galing ng shooting niya, perimeter niya, mahirap. Hanggang 3 points, umitira. So, Ryan Del De Ocampo yan. Isa pang magaling din na Sino naman yung pinahirapan niyo? Ewan ko po. Basta kung ano lang assignment ko, gagawin ko na lahat. Ayun. From PBA ngayon, going sa Masters Pinoy. No? 45 and up na to eh. So, kakaibang experience. Ano naman yung masishare nyo na experience nyo doon sa team na to na lalaban sa Taiwan this coming May? Opo, basta po kung kumbaga, kasi bagong buo kami, di ba? Bagong buong team eh. So, halos 3 months na kami magkakasama bago magliga eh. So, bago mag-tournament. So, siguro dapat i-share ko lang sa kanila na importante ang teamwork, ganun. Kasi yun naman lagi ang magdadala sa isang team eh. Yung isang buo kayo eh. Kumbaga, pag hiwa-hiwalay kayo, mapangit ang ilalaro usually ng ganong team na puro solo-solo. Kailangan sama-sama talaga. Especially kayo yung galing sa PBA, kayo inaasahan doon with likes of Roger. Kung anong kaya kong i-contribute kasi medyo, siyempre matagal din on-off ako sa paglalaro. So sana yung ngayong natitirang oras hanggang bago magliga, sana makahabol pa yung conditioning ko, yung familiarity ulit sa laro, ma-refresh ng maganda. Tagal-tagal pa naman. Opo. So, may lang tayo ngayon.
punta tayo sa laro lang, question and answer. May dalawang bagay akong itatanong, pipili lang kayo. Opo. Walang paliwanagan. So, Opo. tingnan natin, papahirapan Sige, namin. subukan kung paano sasagutin. Makablock ng tira o makakuha ng emphatic rebound? Siguro maka-block. Opo. Laban sa mga bata o laban sa mga kapwa veterans? Veterans na lang. Championship of Defensive Player of the Year? Championship siguro. Championship. Oo. Team Mas mahirap talaga. yun. Old school physical play o modern finesse game? Ano siguro yung modern na... Wow, modern. Di ko in-expect yung sagot. Oo, masakit na sa katawan ng physical. Ito, tiwala sa coach o hiyawan ng crowd? Tiwala sa coach. Tiwala sa coach. Ito, bago. This coming Commissioner's Cup Finals, Ginebra or TNT? Ginebra siguro. Ayaw ko, parang Ginebra. Pero malakas din. Parang Ito, question pwede nyo na ipaliwanag. Opo. Question 2, meron kayong mga ka-dinner, buhay o patay, isang basketball icon or PBA, NBA, International, or whoever, sino yun at saka bakit? Isang inaano ko nung araw, iniidolo talaga rin na matindi si Kuya Samboy. Samboy Lim, tapos napakabait ito. Tapos yung work ethic niya, alam ko mahusay ho eh. Tsaka kasi paminsan-minsan nakakasama ko siya. Talagang, minsan bibiruin ko noon eh. Sabi sa akin, Aga, hawakan mo nga yung legs ko, papapigaan yung... Alam mo, bakal eh. Sabi ko, siyempre makukuha niyo yung mga ganong physicalidad sa training eh. Kumbaga sa attitude niya sa practices. So sabi ko, siguro grabe mag-ensayo si coach. Si Kuya Samboy nung mga kapanahonan niya. Kaya ina-idol ko yun siya. Sana. Iba din siya, no? Opo. With all the injuries na ginagawa niya, pero tuloy pa rin siya. Go hard every game. Hanggang talagang yun. Fighter talaga. So, ganun din ba yung namin sa isang Oliver Agapito pagdating sa basta Masters? kung ano yung kaya, talagang pipilitin natin lahat. So, ayun, going naman outside basketball, no? May business kayo. Nandito nga kami ngayon. Opo. Welcome kayo lagi dito. Bisita lang po. Kwento nyo naman sa amin yung journey nyo dito sa pagtatayo nito. Tapos pwede nyo silang invite. Opo. Balit, ito po yung Lola Ulings. Ano po ito eh. Sinimulan ko to kasi yung misis ko laging nag-abroad. So, OFW dati si misis. So, sabi ko, eventually kumbaga, mapapagod na paalis-alis, gano'n. So, habang nagtatrabaho siya abroad, nag-set up ako ng isang ang nagsimula to actually, pangalan sa Facebook, Kitchen Adlib, parang page lang, nagawa ko ng page. So, sinimulan ko ganun, parang naglalagay lang ako ng mga picture na, kasi mahilig ako magluto, mahilig kumain. So, yun lang sinimulan ko, sabi ko, eventually, pag may audience na, kung sakaling swerte na kamukha ngayon, makasimula ng negosyo sa pagkain. Yun yung inano namin, nung medyo namumukha na kami, nagtayo na, nagsimula kami, titinda sa bahay, tapos nung medyo inaano na kami, kumbaga tinatangkilik na, yun naghanap na kami ng lugar na mapagsisimulan ng parang kainan. So dito kami napunta sa area na to, kasi ito parang puro kainan na halos dito. Curious na kami, bakit Lola Ulings? Nung una po, kasi hindi naman kami masyadong maalam sa mga DTI, ganyan, yung nag-a-apply kami ng business name. So, una namin in-apply yung mga Kitchen Adlib, kasi ngayon yung sinimula namin na page sa Facebook. So, hindi namin ma-apply sa DTI. May mga may mga parang susundan ka na ayaw ko anong term doon, parang hindi siya pwede, kumbaga. So, pag ganun pa lang, hirap magbuo ng pangalan. Pag DTI, inabot kami ilang oras. So, lahat ang dami na namin nilista. Kung may papunta sa 50 siguro, lahat na decline eh. Tapos eventually, itong si Lola Uling, yun, pangalan ng mama ni Mrs. po. So, Uling yung pangalan ni mama niya. So, doon na lang kami napunta sa pangalan nung sa DTI. So, yan na po yung ginamit namin na business name. Opo. So, pagdasal natin na mag-boom pa tong business. Opo, sana po. Tuloy-tuloy, sana po. Yung sayan po namin. Yun ngayon, advice na lang siguro before we end, sa mga kabataan, sa mga umiidolo sa'yo, at saka mga nag-aabang sa Masters Pinoy na lalaban kayo ngayon sa World Championship. Opo, sana. Basta lang lagi naman, siyempre, pagbabasketball, minsan pangarap din ng iba sa atin yan. Iba, gusto rin talaga maging atleta.
So basta ano lang lagi, lahat naman nakukuha sa hard work yan. Ako, kamukha ko, late ako nagsimula mag-basketball. Halos college na ako nag-basketball. Nagsimula, pero basta sipag lang, araw-araw, ensayo, takbo, talon, kahit ano. Basta sipagan mo lang, sigurado magbubunga naman na maganda yun. Tsaka syempre, i-connect mo yung sarili mo sa mga reliable na tao, yung maalam sa kung ano mong gustong gawin. Mahusay na coach, ganyan, mahusay na program. So, yun, sumunod ka doon sa mga ganong programa po. Ayun. Sir Oliver, thank you for Opo, salamat. yung time ninyo sa amin. First ever guest namin kayo sa podcast namin. Thank you. It's a privilege. Salamat sa pagpaunlak mo. Na kayo yung una. Opo, thank you. Sobrang, sana mamaya kakain tayo. Sana ma-enjoy niyo yung pagkain po dito sa amin. Opo. Enjoy talaga lang. Opo, thank you. And maraming salamat ulit mga ka-Scoreline. So, huwag niyo kalimutan, i-follow ang scoreline.ph para sa latest sports update. Once again, ito ang Scoreline Podcast. Drawing the line, one score at a time.